nung nakaraang Lunes nga ay ika-4 na sona ng ating Pangulo at kaugnay sa kanyang foreign policy ay muli na naman niya nabanggit na ang Pilipinas ay kaibigan ng lahat, walang kaaway. The Philippines is a friend of all, an enemy of none. Alam nyo, bagaman maganda yan, ngunit sa tingin ko ay malabong mangyari yan. Sapagkat ang tao ay makasalanan at may kanya-kanyang interes. Sa halip na piliin niya, sa halip na piliin ng tao o marahil ng isang bansa na makipagkaibigan o makipagkasundo, mas pipiliin niya na sumalungat. At kung ganito sa isang bansa o pamumuno, marahil katulad sa politika, ay ganito rin natin tingnan sa larangang espiritual. At malinaw yan sa pamumuno mismo ni Jesus. At makikita natin yan sa mismong ministeryo ni Jesus. Nang nadito siya sa lupa at kaugnay dyan, yan ang ating tutunghayan, yan ang focus ng ating bagong seryeng ito sa buwan na ito. At sa ating niyang pag-uumpisa ng ating bagong serye, still sa book ni Mark, anyayahan ko kayong buksan yung mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 2. Tutunghayan natin ang mula talatang 13 hanggang 17. Ebanghelyo ni Marcos 2, talatang 13 hanggang 17. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At si Jesus ay muling lumabas sa tabi ng lawa. Nagtipon sa paligid niya ang napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Habang siya'y naglalakad, nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa tanggapan ng buwis at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo siya at sumunod sa kanya. At nang siya'y nakaupo sa hapagkainan sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ang nakaupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad sapagkat marami silang sumunod sa kanya. Nang makita ng mga eskriba ng mga Pariseo na siya'y kumakain kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit siya kumakain kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Sa ating nakaraang mensahe, nakita natin ang kauna-unahang encounter ng ating Panginoong Jesus sa mga religious leader ng bansang Israel, partikular sa mga eskriba. Yun ay dahil sinabi ni Jesus sa lalaking lumpo na pinatatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Alam nyo, magkakaroon talaga ng encounter or conflict ang ating Panginoong Jesus sa mga religious leader na ito sapagkat para sa kanila, yun ay kalapastanganan sa Diyos. It is a blasphemy against God sapagkat iyon, kapag ikay nagpatawad ng kasalanan, paglalagay sa sarili mo yon na kapantay ng Diyos. Subalit nakita natin na si Jesus bilang anak ng tao ay may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. At sa pagpapatuloy ng kanyang ministeryo dito sa Capernaum, maalala nyo, from Capernaum, siya'y umalis, dumako sa mga karatig bayan ng Galilea at doon pa lamang sa ating tinunghayan nung nakaraan ay bumalik daw siya sa Capernaum at sa pagpapatuloy niya nga ng ministeryo dito sa Capernaum, makikita natin ang isa pang tagpo ng kanyang encounter or conflict sa mga religious leader na ito ng bansang Israel at sa pagkakataong ito ay sa mga eskriba na at ng mga Pariseo. Magkasama na sila dito. Ngayon, bakit nagkaroon muli ng encounter or conflict ang ating Panginoong Jesus sa mga religious leader na ito? Yun ay dahil kumain si Jesus kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis. Nagumpisa ito sa pagtawag ni Jesus
kay Levi. Alam niyo, kung pagtawag lamang marahil ni Jesus kay Levi ang usapin, ang pag-uusapan, marahil hindi siya magkakaroon ng conflict sa mga religious leader na ito. Marahil yun ay normal lamang. May nagsabi na isang commentator na bilang isang rabbi, ay normal lang naman na tumawag siya ng kanyang mga alagad. Ang dahilan nito ay sapagkat nakisalo siya sa mga taong ito. As rabbi, hindi sila pwedeng makisalo doon sa mga tao na tinuturing ng mga makasalanan. So, yun ang dahilan ng kanilang conflict. Yun ay dahil sa imbitasyon mismo ni Levi. Yun marahil ay dahil sa pagpapasalamat niya sa biyayang natanggap niya sa Panginoon. At yun ay yung tawagin siya sa kanyang kaharian. Mamaya makikita pa natin kung sino si Levi. At dito nga nag-umpisa muli ang conflict ni Jesus sa mga religious leader na ito. Sinabi ng mga ito sa kanyang mga alagad na bakit daw siya nakikisalo sa mga taong ito, sa mga makasalanan at sa mga maniningil ng buwis. Pero pinakita dito kung bakit daw siya dumating. At iyon hindi para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. At itong napakagandang tugon ni Jesus sa mga pagtatanong ng mga religious leader na ito. Kaya ito po yung aking mensahe. Ang dahilan ng pagparito ni Jesus ay hindi para sa mga hindi nangangailangan ng kaligtasan, kundi sa mga nangangailangan nito. Ang dahilan ng pagparito ni Jesus ay hindi para sa mga hindi nangangailangan ng kaligtasan, kundi para sa mga nangangailangan nito. Hindi natin sinasabi dito na mayroong mga tao na hindi nangangailangan ng kaligtasan. Hindi po. Lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Iyon ay dahil lahat ng tao ay makasalanan. Ang problema dito, mayroong mga tao na hindi nakikita ang pagiging makasalanan sa kanyang sarili, at dahil hindi niya nakikita ang kanyang pagiging makasalanan, hindi niya nararanasan ang kaligtasan. Alam niyo, sa pag-uumpisa pa lamang ng ministeryo ni Jesus, chapter 1, verses 14 to 15, ipinakita na doon ang pagiging makasalanan ng tao. Yun ang dahilan kung bakit sinabi niya na sila daw ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Malapit na ang kaharian. Therefore, repent. Yun ang sinabi niya, repent and believe in the gospel. Magsisi kayo at manampalataya sa Ebanghelyo. At ang Ebanghelyong iyon ay walang iba kundi si Jesucristo. Pero hindi iyan naunawaan ng mga taong ito. Yan ang ikalulungkot mo sa mga taong ito. At mamaya makikita pa natin kung sino yung mga taong ito. Ngayon, nais kong tingnan natin ang dalawang bagay na kung saan ay bakit hindi nararanasan ng isang tao ang kaligtasan at sa isang banda naman ay bakit niya nararanasan ito. So parang dalawang tanong, yung isa kung bakit hindi nararanasan ng kaligtasan at balit yung pangalawang tanong ay bakit naman niya nararanasan ito. So doon sa tanong na bakit hindi nararanasan ng taong kaligtasan, ang sagot natin dyan ay iyon ay dahil sa pagkilala sa sarili na matuwid o walang sakit. Yun ay dahil sa pagkilala sa sarili na matuwid o walang sakit. Ngunit sa isang banda naman ito, bakit nararanasan ng taong kaligtasan? Ang sagot ay, iyon ay dahil sa pagkilala sa sarili na makasalanan o may sakit. Iyon ay dahil sa pagkilala sa sarili na makasalanan o may sakit. So, tunghayan natin yung unang sagot sa tanong na bakit hindi nararanasan ng taong kaligtasan, iyon ay dahil sa pagkilala sa sarili na matuwid o walang sakit. Sa pagsasabi ni Jesus sa mga religious leader na ito ng bansang Israel na ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit, ipinakita dito ang pagmamatuwid ng mga taong ito. Nakakita niya, marahil nila nagsasalo-salo
ang mga makasalanan kasama si Jesus. Ito ang kanilang mga pagbubulong-bulungan, pagtatanong sa kanilang mga puso, ay pinakita dito ni Jesus kung sino ang mga taong ito. Ang isang proverb na to na kinote ng Panginoong Jesus, ito ay isang kasabihan na umiiral sa kanilang panahon noon. At siguro kahit ngayon, masasabi natin na hindi kailangan ng isang malakas o malusog ang manggagamot. Kung noon ganito yung kawikaan na to, ay marahil totoong-totoo rin yan sa ating panahon. Marahil hindi naman kailangan ng isang malakas o malusog ang manggagamot, kundi nang may sakit lamang. At ganito ang naging pagturing ng mga taong ito sa kanilang sarili. Tinitingnan nila ang kanilang mga sarili na mga walang sakit. Tinitingnan nila ang kanilang mga sarili na mga matutuwid, dahilan kung bakit wala sila dun sa piging. Sa madaling salita o sa ibang salita, dahilan kung bakit hindi nila naranasan ang kaligtasan. So napakasimple marahil ang itinuturo sa atin dito. Hindi nararanasan ng taong kaligtasan dahil sa hindi pagkilala sa sarili ng pangangailangan ng manggagamot. Dahil sa hindi pagkilala sa sarili ng pangangailangan ng tagapagligtas. Ang nakakalungkot sa mga taong ito, halimbawa sa mga eskriba, sila ay mga eksperto sa batas. Alam nila ang mga pasikot-sikot nito. Kahit saan mo sila dalhin, kaya nilang sagutin yan. Pero hindi nila nakita ang kanilang mga sarili na may sakit. At ganito rin na nangyari sa mga Pariseo. Bagaman yung mga skriba ay kabilang din sa mga Pariseo. Kaya sa Tagalog, sa ating binasa ay mga eskriba ng mga Pariseo. Pero maging ang mga taong ito, itong mga Pariseyong ito, hindi nila nakita ang kanilang mga sarili na may sakit. Tinuturing nila ang kanilang mga sarili kasi na iba. Iba sila sa iba. At dahil doon hindi nakita ang mga sarili ng pangangailangan sa isang manggagamot, sa isang tagapagligtas. At ganito ang nangyayari sa maraming tao. Maraming tao dahil marahil tinitingnan ng mga sarili na relihiyoso, hindi makita ang mga sarili na may sakit. Hindi makita ang mga sarili na kailangan nila ng isang manggagamot. May magsasabi na mabuti naman ako, wala naman akong inaagrabyadong tao, palasim ba naman ako? Dahil sa ganyan mga pag-angkin ay nagkakaroon sila sa katunayan na yun ay pagmamalaki sa kanilang mga puso. Akala nila sapat na yon para maranasan ang kaligtasan. Hindi. Liban na kilalanin mo na ikaw ay may sakit o makasalanan, hindi mo mararanasan ang kaligtasan. Alam niyo, pinakita dito kung gaano kamahabagin si Jesus. Isipin nyo na tawagin niya si Levi. Sino ba si Levi? Isang makasalanan. Iyon ay dahil maniningil siya ng buwis. Alam natin ang maniningil ng buwis noon, hindi sila naniningil ng sakto o nararapat lamang. Ang resulta noon, kinasusuklaman sila ng mga tao. Pero tinawag siya ni Jesus. Ganyan natin makita kung gaano kamahabagin si Jesus. Pero ang problema ng tao ay yung hindi pagkilala sa sarili na may sakit. At kung ganyan ang pagkilala mo sa iyong sarili, hindi mo talaga mararanasan ang kaligtasan. At dito kaiingat tayong lahat. Baka hindi natin nakikita ang ating mga sarili sa ganyang kalalagayan. Sinabi ng kanyang salita na walang sino mang matuwid sa harap ng Diyos. Marahil memory verse ng marami sa atin, Romans 3:10, again and again, no one is righteous, no not one. At kung di ka pa masiyahan dyan, si Pablo hindi nasiyahan. Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At kung walang sino mang matuwid sa harap ng Diyos, kailangan mo si Kristo na tanging matuwid.
Maalala niyo yung talinghaga patungkol sa Pariseyo, talinghaga patungkol sa isang Pariseyo at maniningil na buwis na pumunta ng templo in Luke chapter 18. Pamilyar tayo, halos lahat. Ipinakita doon ang pagmamatuwid ng Pariseyo. Pero sinong nakasumpong ng kahabagan ng Diyos? Ang maniningil ng buwis. Ang makasalanang maniningil ng buwis. So diyan mapapansin nyo na walang puwang sa kaligtasan ang mga taong mapagmatuwid. Ang mga taong ang tingin sa sarili, malakas, malusog, walang sakit. At muli, diyan tayo kay ingat. Sa aming mga kasama muli ngayong hapon, sa pagsamba muli sa bulwagang ito, sa inyo ng mga kasama namin marahil online, gaano nyo nakikita ang inyong sarili? Bagaman marahil totoo na wala kayong sakit physically, pero spiritually meron kayong sakit. At mahalaga ang ganyang pagkilala sa sarili. Merong mga tao mas nakikita ang pagiging makasalanan ng iba kaysa sa sarili. May mga tao na mas madaling pumuna sa iba kaysa punahin ang sarili. Di ba mas madali yon? Mas madaling makita yung kasalanan ng iba kaysa makita yung kasalanan natin. Yan ang normal sa tao. At kung ganyan ang pagkilala mo sa iyong sarili, hindi mo talaga mararanasan ang kaligtasan. Ganyan na nangyari sa mga scribes and Pharisees. Tingin ay perpekto. Kayo, mga makasalanan kayo. At mahalaga ang ganitong pagkilala, mga kapatid, sa inyo, maging ang aming mga bisita. Sa literal na sakit, anuman ito, merong mga tao na in denial. Merong mga tao na may sakit na, ayaw pang aminin na siya may sakit. Marahil naka-encounter na kayo ng ganyang tao. Basta malakas ako, basta malusog ako, wala akong sakit. Pero ang totoo, marahil marami siyang sakit. Baka nga malala na ang kanyang sakit. At kung ganito ang pagkilala mo sa iyong sarili, ang tiyak, hindi mo mararanasan ang kaligtasan. Ang aking hamon ay kung nais mong maranasan ang kaligtasan o kagalingang espiritual, matuto kang kilalanin ang pangangailangan mo ng manggagamot. Matuto mong kilalanin ang pangangailangan mo ng tagapagligtas. Muli, ang problema ng mga taong ito, halimbawa na ng mga eskriba, tinagurian sila mga doktor ng kautusan, pero hindi nakita ang pangangailangan sa isang doktor ng kaluluwa. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Ang problema din ng mga Pariseyo, bagaman itinuturing ang mga sarili na banal, pero hindi nakita ang mga sarili o hindi nila naunawaan ang tunay na kabanalan. At yun ay kay Hesukristo lamang. Alam niyo ba ibig sabihin ng Pharisee? Pharisee means separatist. Mga separatist sila, humihiwalay sila, bumubukot sila. Ganyan ang mga taong ito. Na sa pag-aakalang yun ang tunay na kabanalan, hindi nakita na yun ay na kay Hesukristo lamang. At may mga taong ganito ang kalalagayan. Ang tingin sa sarili ay ganap, walang kapintasan. Pero maging ang atin daw lahat na katuwiran, binanggit sa Isayas, 64, talatang 6, ang binanggit lahat. Lahat na ang katuwiran daw natin, hindi ilan lamang, talagang nilahat, ay parang maduming basahan lamang daw sa harap ng Diyos. Hindi ko bibigyan pa ng dagdag na salita yung ginamit dyan na madumi. Dahil hindi ka aya-aya, lalo sa pulpito, pero ganyan. Ipinapakita ang ating mga katuwiran. Ngayon, kung maging ang lahat ng ating katuwiran ay parang madubing basahan lamang sa harap ng Diyos, sino ang pwedeng magmatuwid sa Diyos?
Kung hindi mo ihaharap si Kristo sa Diyos, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Merong nag-iisip kapag namatay, langit na agad, wala pong ganun. At minsan pa, gusto kong ipaunawa sa bawat isa, walang automatikong kaligtasan. Kailangan nyo si Hesus Kristo. Kailangan nyo si Kristo para iharap mo mismo sa Diyos. Hindi kung ano paman, hindi ang iyong sarili. Sa kasaysayan, pamilyar tayo sa tinatawag na indulgences. Ito ay mga pagkakukolekta ng salapi. Pwede nating marahit tawagin na hiningi ng simbahang Katoliko na parang abuloy para ipagpatayo ng St. Peter's of Basilica. Ay ang turong ito ay kapag daw nagbigay ka ng marahil barya o kung anumang halaga, ay yung kaluluwa ng iyong mahal sa buhay mula sa purgatorio ay marahil ginamit sa Iglesia is mag-spring. Parang sa madaling salita ay siya'y mabubuhay, maliligtas. Alam niyo, bukod sa walang purgatorio, walang magagawa ang anumang kabutihan na pwedeng gawin ng tao para matamo niya ang kaligtasan. Unang-una na sa kanyang sarili at kahit pa sa kanyang mga mahal sa buhay. Pagpapakita ng pangangailangan sa isang doktor, tunay na doktor ng kaluluwa, at yun ay si Hesus Kristo. Si Martin Luther, bago niya nasumpungan ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang kay Hesus Kristo. Siya ay isang monk na kung saan ay dedicated sa prayer, fasting, etc. and etc. Sa simbahan na kanyang paparian noon, sa monk, ay nananalangin siya ng paluhod, paakyat doon sa may hagdanan. Sa pag-aakalang sa pamagitan ay tatanggapin siya ng Diyos, subalit nabigo siya hanggang sa masumpungan niya na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang kay Hesus Kristo. At ganito natin maunawaan ito, mga kapatid, maging sa inyo na aming mga mahal sa buhay o mga bisita. So bakit hindi nararanasan ng tao ang kaligtasan? Yun ay sa pagkilala sa sarili na matuwid o walang sakit. Subalit sa isang banda nito, ito ay pagkilala sa sarili. O para maranasan ng tao ang kaligtasan, ito ay pagkilala sa sarili na makasalanan o may sakit. Nakita natin na naging pagtawag kay Levi. Again, siya'y maniningil ng buwis. Nabanggit ko ng isang maniningil ng buwis sa kanilang panahon na itinuturing na makasalanan. Yun ay dahil sa uri o paraan ng kanilang paniningil ng buwis noon. Yun ay sobra-sobra. Pero makikita natin dito ang pagkilala ni Levi sa kanyang pagiging makasalanan o may sakit. Nang tawagin siya ni Jesus na sumunod sa kanya, nakita natin na kaagad ay sumunod siya. Anong ibig sabihin nung kaagad ay sumunod siya? Iyan ay larawan ng pagkilala sa sarili na siya'y makasalanan, larawan ng pagkilala sa sarili na siya'y may sakit. Naniniwala siya na si Jesus lamang ang makakapaggamot noon. So ang pagkilala sa sarili na makasalanan o may sakit ay daan sa kaligtasan o kagamutan. Alam niyo, ako naniniwala na kung hindi kinilala ni Levi ang kanyang pagiging makasalanan, hindi niya mararanasan ang kaligtasan. Hindi niya mararanasan ang kagamutan sa kanyang sakit. Totoo na tinawag siya ni Jesus na sumunod sa kanya, pero kung hindi siya handa na kilalanin ang kanyang sarili na makasalanan o may sakit, hindi siya susunod kay Jesus. Sa halip, magpapatuloy siya sa kanyang masamang gawain, ang maningil ng sobra-sobrang buwis. Pero nakita natin na tinalikuran niya yon. Gaya ng nakita natin na inimbita pa nito si Jesus sa kanyang tahanan sa isang salo-salo. May tumitingin na marahil si Jesus ang nag-imbita. Pero sa Luke, malinaw na si Levi ang nag-imbita sa ating Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga alagad at marahil maging kasama ni mga kasamahan ni Levi na mga maniningil din na buwis at ng mga makasalanan. Yun nga, marahil dahil sa pagpapasalamat niya sa biyayang natanggap niya kay Jesus, tawagin siya isang makasalanan at dito tayo mamangha kay Jesus. Mapapansin niyo kung sino ang kasalo ni Jesus sa piging. Hindi yung mga tao matutuwid. Ito
Ito yung mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Ito yung mga tao na itinatakwil ng lipunan. At muli, dito tayo mamangha kay Jesus. Katulad ng isang manggagamot, nais ni Jesus na mapagaling ang mga taong ito. Saan kayo nakakita ng isang manggagamot na ayaw magpagaling? Siguro kung ikaw magdudoktor, ayun ay dahil gusto mo mapagaling ang mga taong may sakit. Katunayan, ang dami kong naririnig na sa kanilang kabataan, anong gusto nilang, natatanong ko anong gustong maging sa paglaki, kukuha ng kurso, o ano yung profesyon. Sabihin nila, gusto kong maging doktor. Bakit? Gusto kong magpagaling ng mga tao. Marahil dahil may sakit ang kanyang nanay, kung sino pa man sa kanyang mga mahal sa buhay, gusto niya mapagaling. Ganun ang doktor. At ganito si Jesus. Hindi siya dumating para tawagin ang mga matuwid o walang sakit, kundi ang mga makasalanan o may sakit. Kamangha-mangha ang makakita natin kay Jesus. At alam nyo ba na ang piging na ipinakita dito ay larawan ng isang malaking piging sa hinaharap? Sa malaking piging na hinaharap, pinakita dito kung sino yung mga taong makakasama ni Jesus. May great banquet. Ay sino to? Mga taong to. Ito yung mga tao na kumilala sa kanilang pagiging makasalanan o may sakit. Wala kayong makikita doon ng mga taong mapagmatuwid gaya ng Skriba at Pariseyo. Kung tayo ay nagmamatuwid sa ating mga sarili, hindi tayo kabilang sa dakilang piging na inihanda ni Jesus sa hinaharap. Siguro kung dadalo kayo sa isang kainan, sa isang piging, sigurado ko na imbitado kayo doon. Siguro wala namang dumadalo sa isang salo-salo o piging na hindi siya inimbita. At ganito yung larawan na ipinapakita dito. Ang aking simpleng hamon ay kung nais mong makasama sa piging na inihanda ni Jesus sa hinaharap, matuto kang kilalanin o aminin ang iyong pagiging makasalanan o may sakit. Sa huling pagkakataon, gusto kong mas kilalanin natin si Levi. Alam nyo, si Levi hindi madali na aminin niya na siya ay makasalanan. Hindi madali para sa kanya na aminin na siya may sakit. Totoo at alam niya na siya ay makasalanan dahil siya yun ay bilang maniningil ng buwis. At bilang maniningil ng buwis, alam nila na sila ay makasalanan. Pero hindi madali na aminin o talikuran yon. Alam niyo, bilang isang maniningil ng buwis, katulad ni Levi, alam niya na ito yung aking kabuhayan. Alam niya ito yung pinagkukunan ng aking kabuhayan. Pero higit doon, meron siyang nakukulimbat doon. Meron siyang naibubulsa doon. At mahirap talikuran yon. Pero nakita natin, tinalikuran niyo ni Levi. At ang ginawang pagsunod ni Levi kay Jesus, sa ibang salita, yung naging pag-iwan ni Levi sa lamesa na kanyang inuupuan para maningil ng buwis, ay larawan ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Huwag nating isipin na basta lamang sumunod si Levi kay Jesus. Yung bagang parang wala siyang nalalaman kay Jesus. Kung sino ba ito, hindi. Parang napadaan si Jesus sa post. Doon si Levi. Pagdaan, sumunod ka sa akin, Levi. Susunod. Wala naman sigurong ganoon kahit pa sa unang 4 disciples. Posible na mayroon na itong nalalaman kay Jesus, kung sino si Jesus. Yun ay marahil dahil sa mga pangangaral nito at paghihimala nito. At nang siya'y tawagin ni Jesus, walang pag-aatubili na sumunod dito. Larawan ng pagkilala sa kanyang sarili na makasalanan, na may sakit. Larawan ng pangangailangan kay Jesus na tanging sagot o gamot sa kanyang kalalagayan.
Grabe ang ipinamalas dito ni Levi. At gaya ng alam natin na si Levi ay siya ring si Mateo na isa sa 12 alagad. Grabe ang pagkilala ni Levi sa kanyang kalalagayan, pero mas grabe ang ipinamalas ni Jesus sa isang makasalanan o may sakit na ito. At ganito rin ang pwedeng gawin ni Jesus sa isang makasalanan o may sakit na kumikilala sa kanyang kalalagayan. Sana sa mga kasama namin ngayon minsan pa, ganito nyo makikita yung mga sarili. Napakamahabagin ni Jesus. Marahil higit si Levi sa inyo. Pero kahit si Levi, nakita natin kung paano tinawag ni Jesus para sa pagsisisi, isa sa kanyang 12 alagad. Marahil hindi man katulad ni John Newton, si John Bunyan ay itinuring din ng sarili na isang pusakal na makasalanan. Siya ay palamura, siya ay suwail sa kanyang mga magulang, siya ay magsusugal, siya ay mapaglapastangan sa Diyos, at marami pang bagay. Yun mismo ang kanya naging pagkilala sa kanyang sarili. Pero ang isang taong kinilala ang kanyang sarili na pusakal din, na makasalanan, ay kinahabagan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At totoong-totoo yan sa kanyang libro na naisulat na Grace Abounding to the Chief of Sinners. At yun ang katotohanan, mga kapatid, maging sa inyo ng mga aming mga bisita. Sana ay ganito nyo makita si Jesus. Minsan pa, di siya dumating para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. At sana ay ganito ang maging pagkilala ninyo kay Jesus. At sa tingin ko, sa ating pong himno na aawitin, ay sakto itong ating mensahe sa huling saknong sa ating himno na tugon. Sa ika-4 na saknong, sinabi dito, "O pag-ibig na dakila, pag-ibig niyang sagana, kamangha-mangang isipin, dakila niyang pag-ibig, panong sang makasalanan, niloob niyang mahalin." Bilang tugon po, awitin natin ang himnong Biyayang Sumasagana. Magwakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila naming Diyos, aming mapagbiyayang Ama, tunay na nagpapasalamat kami minsan pa sa mensahe na amin pong natunghayan ngayon. Salamat sa pagpapaalala na ang anumang pagmamatuwid ay walang lugar ang kaligtasan. At nawa nga, Panginoon, ay tulungan niyo ang bawat isa sa amin na makita ang aming kalalagayan bilang mga makasalanan, bilang mga may sakit. Bagaman marahil hindi namin ito nakikita sa aming mga sarili, o bagaman marahil meron kaming pagtanggi nito sa aming mga sarili, subalit hindi namin maitatanggi na kami mga makasalanan, may mga sakit. At gaya ng nakita namin sa mga religious leader ng bansang Israel, na dahil sa kanilang mga pagmamatuwid, sa kanilang mga puso, hindi sila kasama sa piging, hindi sila kasama sa kaligtasan. At Panginoon, naway tulungan niyo ang bawat isa na makita ang aming mga sarili sa pangangailangan ng isang manggagamot. Nakita namin kung paano naranasan ni Levi ang iyong biyaya. Nakita namin ang pagkilala niya sa kanyang sarili na makasalanan, isang walang pag-asa bilang isang maniningil ng buwis. Ngunit nakita namin kung paano niyo sa tinawag. Salamat sa napakasaganang biyaya na meron kami sa aming Panginoong Jesucristo. At kami bilang iyong mga anak ay nagpapasalamat minsan pa na kami na hindi karapat-dapat na iligtas, ngunit inyong iniligtas, iyong kinahabagan,
Tunay na kamangha-mangha ang iyong ginawa sa aming mga buhay, O Diyos. Naway walang puwang sa aming mga puso ang pagmamalaki at minsan pang magpaalala sa amin na dahil lamang sa iyong biyaya, kaya kami ay nakatatayo sa iyong harapan. At hayaan niyo, Panginoon, na aming itaas sa inyo ang aming mga kasama ngayon. Marahil siya ay aming mahal sa buhay, aming kaibigan. O Diyos, naway ikaw ang kumilos sa kanyang puso, makita niya ang kanyang kalalagayan sa iyong harapan na makasalanan. May sakit na ang tanging sagot, kagamutan lamang ay ang aming Panginoong Kristo. Mahabag ka sa isang kaluluwang iyon. O Diyos, salamat sa mga oras na to. Salamat sa ginugol naming panahon sa aming pagsamba at lalong higit sa aming pakikinig ng iyong salita. Naway ikaw ay aming napuri. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.